Hello mga katuhog! So for today's video, gagawa tayo ng Fendi inspired na bag. Chain 35 tayo, then add 3 chains. On the 4th chain from the hook, mag-start tayo ng mag-work ng increase or 2 double crochets, and then yung susunod na is to go 1 double crochet into each stitch hanggang sa makarating tayo sa kabilang dulo. Novelty yarn ang gamit ko at medium weight siya kasi dinoble ko yung yarn kaya makapal, and then 5mm crochet hook. Pagdating natin sa dulo ay mag-work tayo ng increase or 3 double crochets. Ito bale ang magbibigay ng shape sa ating base at magiging oval shape siya. Itong yarn na to ay tinatawag din nilang variegated kasi meron siyang halong gold na kulay and may pagka-blue siya. And then after matapos na tayo mag-work na increase dun sa last stitch na 3 double crochet, mapupunta naman tayo dun sa kabilang side, and sa bawat stitch dun, maglalagay lang din tayo ng 1 double crochet. Pag nakarating na tayo dun sa dulo ng ating oval na base, ay mag-work tayo ng slip stitch dun sa third beginning chain. Yung chain 3 naman ay counted as 1 double crochet. So for round 2 naman, after matapos ng ating base, ay mag-work tayo ng increase dun sa first stitch. Dun sa second stitch naman ay just 1 double crochet. Dun sa third naman ay 2 double crochet. So dalawa lang yung increase na ilalagay natin doon sa tatlong double crochet increase. At pagkatapos niyan ay mag-work na tayo ng 1 double crochet into each. Kaya pagkarating natin sa kabilang dulo, dapat ang increase ay dun sa una at dun sa pangatlong double crochet lang. Dun sa gitna naman, 1 double crochet lang ang ilalagay natin. So, at this point, after nitong round na to, ay mas madali na kasi mag-work na lang tayo ng 1 double crochet into each. So, ito na yung kabilang dulo. So, yung first sa 3 double crochet, mag-work tayo ng 2 double crochet, 1 double crochet doon sa gitna. At pagkatapos doon sa third double crochet, doon tayo mag-work ng increase or 2 double crochets. Doon sa mga beginner, ang increase ay maglalagay tayo ng more than 1 stitch. And then after that, mag-work lang tayo ng 1 double crochet into each stitch. Once natapos na tayo, ay mag-work tayo ng slip stitch doon sa third beginning chain. So natapos na yung round 2 natin. At ito ang magiging base natin. Doon sa ibang bag na ginawa ko, mag-work ako ng back loop only para makikita ko yung base ng bag. Pero dito, hindi na ako maglalagay nun. So, regular double crochets lang ilalagay ko for every stitch at yung chain 3 naman ay counted as 1 double crochet. Uulitin ko lang yan hanggang sa makaabot ako dun sa height ng bag na gusto ko. Doon naman sa isang bag na ginawa ko, nag-back loop ako dun sa third round na para makita ko kung saan yung base ng aking bag. So, nakita nyo hanggang round 2. Tapos, after round 2, nag-work ako ng back loop only para makikita ko. And then dito sa ginagawa ko ngayon, hindi na ako naglagay para mas matibay siya. With this bag, I added 3, 6, 9, 11 more rows. And then after 11 rows, I added 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so I'm gonna do first the adding of 1 double crochet in every stitch until I get to 11th row. Alright, so I have added from the third row that we did, which is here 1, 2, 3, and then I added 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more rows. And then just to make it tighter on the top, I added 3 more rows of half double crochet here. And then after 3 half double crochets, 1, and then on the second row of putting single crochets, I pretty much eyeballed it because you can just, flatten this up and then you can see the sides. All right. And then I divided this here with 5 single crochet stitch, and then I put this ring in between. This is how it looks in the inside. So it's just easy to insert this one here. All you have to do is when you reach the last 5 single crochets here, okay, before you start with the first single crochet going there, just insert this ring and then do 5 single crochets in between the ring, and then insert the other side of this ring, and then just continuously do it, not closing it with slip stitch so that it will have a smooth finish. All right, but it's up to you. You can also just make a few more rows of double crochet. It doesn't matter if you want just double crochets, and if you don't want to put some rings, or if you want to put metal rings, then that is much better because it will make it more sturdier. Okay. Now for the flap, what I have made is just a few rows of double crochets. It has to be a little smaller than the size of your bag of this piece. So this has to be a little bit shorter so that once you put it here, okay, there will be an allowance for the ruffles that we're gonna put in around this flap that we made. Okay, so we can do 25 chains, and then after that add
chain 3, and then on the 4th chain from the hook, 1 double crochets in every row. And then if you want to have a smooth side edges, my recommendation is you just do chain 2 for the start of every row, so that it will create a straighter edge. Sa pagkabit ng plastic ring, inilagay ko muna siya sa paligid ng unang single crochet. Pagkatapos nag-work ako ng isang single crochet sa susunod na 3 stitches na hindi mo nakasama ang plastic ring. Sa ika-4 na stitch, saka ko ulit isinama ang plastic ring para lumabas ang effect na para nakasabit lang siya sa loob at mas visible yung ring. Para sa edges naman ay nag-work ako ng crab stitch. Ito naman siya after ma-finish natin yung edging. For the flap, chain 25 and then make an extra 3 chains. 1, 2, 3, and then on the 4th chain from the hook, make a 1 double crochet, and then do 1 double crochet in every stitch. Pagdating natin sa dulo, ay mag-work tayo ng chain 2, which counts as 1 double crochet, turn, tapos 1 double crochet into each until the end of this row. Reminder lang po, same steps lang po, kaya lang iba-iba ang crochet hook depende po sa size ng project na gusto natin. For this one, 3mm crochet hook po ang ginamit ko. Bale, naka 12 rows po ako para dito sa flap natin. Next na gagawin natin after matapos itong rectangular or square na flap ay hindi muna natin i-fasten off. Dito sa side na to, mag-start tayo mag-work ng chain 3 and then 2 double crochet into the same stitch. So sa paggawa ng ruffles, mag-work lang tayo ng 3 stitches for each. So dito sa naka-horizontal na to, mag-work tayo ng another 3 double crochets. Doon sa may gitna ng double crochet, doon tayo mag-work ng 3 double crochets. And then sa susunod naman, sa may pinaka-ilalim, 3 double crochets. Susunod na ilalagay ko ay doon sa ilalim ng double crochet. So, maglalagay ulit tayo ng 3 double crochets dyan. At pagkatapos, ay sa next stitch ulit. Huwag kayong maglalagay around dun sa stitch para hindi mag-create ng gap. So, sundan nyo lang yung ginagawa ko hanggang sa makarating kayo sa dulo. Pagdating natin sa sulok or sa corner, saka tayo mag-work ng last 3 double crochets. And then, madali na lang sa kabila side pagdating natin kasi nakita naman natin yung mga stitches dyan. So, for each stitch, mag-work lang tayo ng 3 double crochets. Ito na yung natatapos natin. Natapos natin yung isang side, tapos yung kabila. At uulitin lang natin yan dito sa kabilang side naman. Sa kabilang side, mag-work pa rin tayo ng 3 double crochets into each stitch para mas maganda. Titingnan nyo opposite side niya para mapantay nyo yung ruffles na meron dito sa side na to. At pagkatapos, madali na yon sa last side. Ito nga pala siya pag natapos na. So, sa pagtatapos na row, slip stitch lang natin dun sa 3rd beginning chain. So, yan na yung end ng round na to. Madali na lang sa next 2 to 4 rounds, chain 3, 1 double crochet into each stitch around. I made 1, 2, 3, 4. Okay, so I just made 4 rows of this, but I used a bigger hook. That's the reason why it looks bigger. With the one I am doing right now, it's only thinner yarn, and I am using a 3mm hook. Okay, so it's up to you. If you want your ruffles to be longer, just add a few more rows and that's it. If you want a ripple of effect, you can do this. So I made this by using back post and front post alternately to have this kind of effect. Front post and back post alternately. And I think this would look good if you have a plain yarn because you will see the ripples there. So let's continue. After chaining 3, well, usually I just chain 2 when I do front post and back post. Alright, so this will count as back post. So now we're going to start with the front post. Insert the hook from the back of the front post double crochet, and then you insert the hook from the back around the previous double crochet, and then you do 1 double crochet. Now you yarn over, make back post this time, okay, by inserting the hook coming from the back, and then do a double crochet. Okay, so we will just do that alternately until we get to the last round.
Sa susunod na round ay pareho lang. Kung saan tayo nag-work ng front post double crochet, ay doon din tayo mag-work ng front post double crochet. Same din sa back post double crochet. At eto na siya, after matapos ng 5 rounds, mapapansin nyo na mas wider na siya at dahil malambot yung yarn na ginamit ko, nagbibigay siya ng drapey at flowy look. Of course, pwede nyo rin gamitin yung preferred yarn nyo, depende sa style na gusto nyo ma-achieve. Sa pagkabit ng flap, mag-work lang tayo ng 200 chains, then itatahi muna natin mula sa likod papunta sa harap. Pa-drawstring style siya, kaya magkakaroon ng ribbon sa harap. Pwede rin kayong gumamit ng adhesive glue kung mas convenient sa inyo. Lastly, naglagay ako ng fabric lining with zipper para mas pulido at mas secure yung loob ng bag. Kung gusto niyo pa ng mas marami pang crochet tutorials at tips, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa mga susunod na videos.